Ngunit hindi niya alam na dahil sa aking alahaya, ako nagsalita ng ganito at hindi dahil sa kanya. Sapagkat kung ang isang tao ay nahulog na sa simbuyo ng damdamin ng isang masamang pagnanasa at naging alipin ito gaya niya, anumang mabuting bagay ang kanyang marinig patungkol sa pagnanasang iyon ay tatanggapin niya ito alang-alang sa kanyang masamang pagnanasa. Pinapahayag ko sa makatwid sa inyo, aking mga anak, na noong ika-6 na oras siya ay umalis sa akin at ako'y lumuhod sa harap ng Aba Yahawa buong araw at buong magdamag. At pagsapit ng madaling araw, ako'y bumangon na umiiyak at nananalangin para sa kaligtasan mula sa kanya. Sa wakas, siya'y dumakot sa aking mga kasuotan, sa pilitan akong hinihila upang makipagdalik sa kanya. Nang sa makatwid, makita ko na sa kanyang pagkabaliw ay mahigpit ng hinahawakan ng aking kasuotan. Iniwang ko ito at tumakas na hubad, at mahigpit na hinawakan ng kasuotan ay pinaratangan niya ako ng mali. At nang dumating ang kanyang asawa ay pinabilanggo niya ako sa kayong bahay, at kinabukasan ay hinampas niya ako at ipinakulong sa bilangguan ni Faraon. At noong ako'y nasa tanikala, ang babaeng ape siya ay dinaig ng dalamhati, at siya'y pumunta at narinig kung paano ako nagpasalamat sa alahaya at tumawit ng mga papuri sa tahanan ng kadiliman. At may masayang tinig na nagalak, niluluwalhati ang aking alahaya na ako'y nailigtas mula sa mahalay na pagnanasa ng babaeng ape siya. At madalas siyang nagsugo sa akin na nagsasabi, pumayag kang tuparin ang aking pagnanasa at aking palalayain ka mula sa iyong mga tanikala, at aking palalayain ka mula sa kadiliman. At kahit sa isip ay hindi ako nahilig sa kanya, sapagkat iniibig ng alahaya ang taong sa isang yungib ng kasamaan ay pinagsasama ang pag-ayuno at kalinisang asal, kaysa taong sa mga silid ng mga hari ay pinagsasama ang karangyaan at kalayawan. At kung ang isang tao ay namumuhay sa kalinisang asal at naghahangad din ng kaluwalhatian at nalalaman ng kaas-kaasan na ito ay kakakipakinabang para sa kanya, ipinagkakaloob din niya ito sa akin. Makailang beses kahit siya'y masakit, siya'y bumabas sa akin sa mga oras na hindi inaasahan, at nakinig sa aking tinig habang ako'y nagnanalangin. At nang marinig ko ang kanyang mga daing, ako'y tumahimik, sapagkat noon ako'y nasa kanyang bahay, siya'y nakagawi ang maghubad ng kanyang mga bisig at dibdib at mga binti upang ako'y makipagtalik sa kanya, sapagkat siya'y napakaganda, maringgal na nakadamit upang ako'y madaya. At iningatan ako ng alaya mula sa kanyang mga pakana.